encourage you to open your Bibles in 1 Samuel chapter 4. 1 Samuel chapter 4, reading from verse 3. Actually, we're going to study the whole chapter 4, pero magkaroon lang po tayo ng point of reference. Reading from verse 3 hanggang verse 7. Hanggang verse 9 na. Okay? So, ulitin ko po. 1 Samuel chapter 4, reading from verse 3 hanggang verse 9. At ganito po ang ating matutunghayan. And when the people, or the Israel, were come into the camp, the elders of Israel said, Wherefore hath the Lord smitten us today before the Philistines? Let us fetch the ark of the covenant of the Lord out of Shiloh unto us, that when it cometh among us, it may save us out of the hand of our enemies. So the people sent to Shiloh, and they might bring from thence the ark of the covenant of the Lord of hosts, and dwelleth between the cherubims, and the two sons of Eli, Hophni and Phinehas, where with the ark of the covenant of God. Verse 5, And when the ark of the covenant of the Lord came into the camp, all Israel shouted with a great shout, so that the earth rang again. And when the Philistines heard the noise of the shout, they said, What meaneth the noise of this great shout in the camp of the Hebrews? And they understood that the ark of the Lord was come into the camp. And the Philistines were afraid, for they said, God is come into the camp. And they said, Woe unto us, for there hath not been such a thing heretofore. Woe unto us, verse 8, who shall deliver us out of the hand of these mighty gods? These are the gods that smote Egyptians with all the plagues in the wilderness. Verse 9, Be strong and quit yourselves like men, O you Philistines, that ye be not the servants unto the Hebrews, as they have been to you. Quit yourselves like men and fight. Tayo po yung manalangin. Muli, Panginoon, salamat po sa pagkakataon na kami po yung makapag-aaral na naman ng banal na salita. Panginoon, hiningi po namin ang paglilinis na nagmumula sa inyo. Patawarin niyo po kami, Ama, sa aming mga kasalanan. Father, we ask that you continue to speak to us as we study your word. Father, open our hearts and our minds so that we may behold wondrous things out of your book, O Lord. Lord, dalangin ko po na sa amin pong mapag-aaralan ay maitaas po namin ang pangalan mo upang sa aming buhay na pinagkatiwala po niyo, mabigay po namin ang karapat-dapat na kapurihan lamang para sa iyo. Salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Maaaring po tayo mo po. The mark of a defeated life. The mark of a defeated life. Now, I know most of the time when we talk about the preaching of God's Word, kasi categorically speaking, meron po tayong tinatawag na doctrinal at meron din po tayong tinatawag na practical. So when we talk about practical, it's about Christian living on how we should conduct ourselves habang nandito tayo sa lupa. Nakakatuwang isipin, mga kapatid, na habang hindi pa bumabalik ang Panginoon, wala tayong gagawin kundi ang magbigay ng kapurihan sa Kanya. To be a light, especially unto those people na hindi pa nakakakilala sa Kanya. To be an encouragement to the church. Alam mo yun? So that we may encourage one another to go on in this life, even though, alam mo yan, dumaraan po tayo sa pahigpit na hirap ng buhay. Hindi lamang po ito tumutukoy sa pinansyal, kundi tumutukoy po ito sa maraming bagay. Kagaya po ng ating klima, kagaya po ng moralidad, pahirap na po ng pahirap ang mundo po natin ngayon. Kaya nga kung hindi nyo pa talaga seseryosohin ng buhay, una, kung hindi pa nakikilala ang Panginoon, tanggapin nyo na po siya. Okay, pagsisihin nyo na ang inyong mga kasalanan. At pangalawa, kung tinanggap nyo na siya, ay tunay na kayong lumakad na may kaayusan at may kabanalan. Mga kapatid, that is the thing that God wants us, for us to give the highest glory. Kasi kilala mo na siya eh. Di ba? Nagkaroon ka na ng kaligtasan. Your future is secured in Christ. So therefore, what you're going to do right now is to give Him the proper glory na nararapat sa ating Panginoon.
And if I'm going to ask you, are we giving the proper glory that belongs to God? So the answer must be yes. But if so happen na nagdududa pa rin kayo, maging paalala po nawa ang mensaheng ito. Now, dito po sa pagkakataong ito, chapter 4 speaks to us about the situation in Israel. Alam naman po natin lahat, pinaulit-ulit ko po sa inyo, na ang sitwasyon ng Israel, alam mo yun, yung pagkakatawag sa kanila, yung layunin nila at yung relasyon nila sa Diyos is far different somehow sa church age. Kung ang Israel, tinawag po sila, para kayo maging Israel, kinakailangan dumaan ka sa lahi ni Abraham. Sa church, iba. Okay, kinakailangan dumaan ka kay Kristo. Okay? The mandate for Israel is for them to proclaim, alam mo yun, the one true God. Samantalang sa Christians, pinapakilala po natin sino? Jesus Christ, the only way to the Father. So, meaning to say, mga kapatid, kapag ang tagasunod ng Diyos, meaning, alam mo yan, tayo, at ang Israel din at the same time, kinakailangan kakitaan po tayo na tinatawag po nating mabuting halimbawa. Now, dito po sa pagkakataong ito, hindi po nakita sa kanila yung pamumuhay na ninanais ng Diyos upang sa Israel ay magkaroon sila na tinatawag po nating katagumpayan. Why? Because the only victory na pwede po nating maranasan ay kung ang bawat tagasunod ng Diyos ay sumusunod ng may katapatan. Parang wala pinagkaiba sa magulang, di ba? Sa kanilang mga anak. Kapag ang mga anak po ninyo ay sumusunod ng tama, ng totoo, ng may paggalang, ng may kasipagan, bilang isang magulang, di ba, wala kang ninanais, o kung di naman, kung kaya mo naman, ibibigay mo yung nararapat para sa iyong anak. Why? Nagtatapat eh. Tama? So dito tingnan nga po natin, nagkaroon ng problema ang Israel. Why? Because as they go along, claiming the promise of God, claiming the Abrahamic covenant na tinatawag, alam mo yun, nagkakaroon po sila ng obstacle for the reason that Israel must be close to draw near, kanino? Sa Panginoon. Parang tayo mananampalataya. Kung bakit may problema, mga kapatid, actually hindi naman kalaban ng problema eh. Di ba? Pwede po itong magamit natin bilang mananampalataya para mas lalo tayong mapalapit sa Diyos. Kasi the moment na napagtagumpayan natin ang bawat pagsubok sa tulong ng Diyos, mas lalo pa po tayong tatatag at mas lalo nating makikilala ang Diyos na pinaglilingkuran po natin. It works that way. Kasi mga kapatid, kung ang problema naman lumilipas din yan eh. Ang tanong dito ganito, gaano ka kalapit sa Panginoon o gaano mo nakilala ang Panginoon pagdating ng pagsubok, pagdating ng problema sa iyong buhay? Remember, the problems in life parang bagyo yan. Di ba? Hindi niyo kailanman maiiwasan. Hindi niyo man lang ito mape-predict kung kailan darating. Pero isa lamang sigurado, dapat po itong paghandaan. Di ba? Dapat po natin itong paghandaan. And the problem of Israel is what? The Philistines. Or the Philistines. Okay? Tingnan po natin. Verse 2. And the Philistines put themselves in array against Israel, and when they joined battle, Israel was smitten before the Philistines, and they slew the army in the field about, ilan daw? 4,000 men. So the question is why? Diba? Again, ano nga uli yung purpose ng Israel? For them to declare who God is and to claim the promise given by God. Ganun lang kasimple. Hello? Mapalapit ka sa Diyos, sumunod ka sa kalooban niya, at ang Diyos ang bahala sa iyo. Pero ang tanong, ba't sila natalo? So babalik po tayo, ano nga uli ang usapan, ano nga uli ang covenant? Susunod sila sa Diyos. Kikilalanin nila ang Diyos. But the problem of these people, the moment na, alam mo yan, binigyan sila ng pagkakataon para kilalanin ng Diyos, hindi po nila yung ginawa. Hindi po nila ito ginawa. And many times, Samuel is reminding the people, the Israelites, na, hey, kinakailangan yung kilalanin ng Diyos. Hindi pwede
na kayo'y bansang tinawag ng Diyos, and yet you are not declaring, you're not acknowledging God in your life. Parang mananampalataya. Sinasabi mo Kristiyano ka, pero walang pagbabago, walang paglilingkod, dapat doon kayo magtaka kung bakit ka naging Christian in the first place. Kasi kung tinawag ka ng Panginoon para maligtas, di ba, kinakailangan magkaroon ng patuloy na pagbabago ng buhay. Hindi para maligtas, kundi yun ang katunayan ng isang taong ligtas. Naging, alam mo yun, inayos ng Diyos ang pamumuhay at patuloy na inaayos ng Diyos ang ating pong pamumuhay. That should be the mark of every Christian. That should be, alam mo yun, the one thing na dapat iniisip ng mananampalataya. Hindi dapat iniisip na, alam mo, ano kayo pagpapala matatanggap ko? No, not that. Kundi isipin natin, ano pa ba ang paglilingkod na dapat ko ibigay sa Diyos? Papaano ko ba mas mapapapurihan ang Panginoon kasama ng aking pamilya? Hindi po ba napapansin? Laging naririnig po natin that when we become a Christian, it's always about what? Connection. It's always about relationship. So kapag nakakilala ka na sa Panginoon, your desire is for you and your family to be close to God. May plano si tita, masingit ko lang, share lang naman natin, na makakasama na natin si Apo Rosie. So we have a plan, or she have a plan, or we have a plan kung paano po siya makakarating. So actually excited po ako na makasama po natin siya. Kasi ganun talaga ang desire kapag nasa Panginoon ka, hindi pwede na hindi kasama yung pamilya mo. Amen? Hindi pwede na hindi kasama ang pamilya mo. Paano pinapanalangin nyo ang Padre de Pamilya? Na that's good. Diba? Huwag kayong magsawa. Patuloy lang. Hindi natin pwedeng bitawan, diba, ang sinabi ni Joshua. Yun yung paninindigan ng bawat mananampalataya po dapat. As for me and my house, we will serve the Lord. Walang pwedeng pumalit doon. Nakikinig kayo? Walang kayamanan ang pwedeng pumalit doon. Alala ko tuloy yung kaklase ko. Yung kaklase ko, 21 na siya, 20 years niya nang hindi nakikita yung tatay niya. So, nagtatampo yung bata, tatampo yung kaklase ko kasi masama yung loob niya kasi hindi niya nakita yung tatay niya. Although, napo-provide pangangailangan kasi naka-abroad eh. Mabait yung tatay, but yun nga, syempre, hinahanap ng bata. So, to make the long story short, dumating yung tatay niya, hindi niya alam kung paano siya magiging anak sa tatay niya. At ganoon din yung tatay niya sa kanyang mga anak. So, ginawa ng tatay, inipon niya yung mga anak niya, humingi siya ng tawad, and then, he promised he will do better. Alam mo yan, at ginawa niya, within, kahapon lang yata, pinagluto niya yung anak niya. Tuwan-tuwa yung bata. Alam niyo bakit? Kasi nga, may mga bagay sa mundo na hindi kayang i-provide ng pera. Totoo yun. Kaya nga kung tatanungin ka klase ko, alam mo, pastor, kahit maghirap kami, basta kasama ko lang yung tatay ko, ayos lang kami. Kita mo yung puso ng bata. Nagigets po ninyo? Hindi ko sinasabi na, alam mo yun, hindi maganda ang ginawa ng tatay. Napoprovide naman yung pangangailangan eh. Pero merong certain part pa rin, sabi ko nga, na hindi kayang bili ng pera. At yun yung relationship po na tinatawag. Now, if going back sa ating pong pag-aaral, it is important for us believers na magkaroon po tayo ng strong foundation when it comes to family and our relationship to God. So dito sa pagkakataong ito, that no matter what happened, lalapit at lalapit tayo sa Diyos. Ito yung di ginawa ng Israel. No wonder whatever they plan, whatever they do in their life, hindi magtatagumpay. Bakit? Di kasama ang Diyos eh. They are not connected in the source. They don't have the power. They don't have the presence of God. Kaya wag ko kayong magtataka kung bakit natalo ang Israel. And they have been defeated, a great defeat sa kanilang buhay. Imagine po ninyo, natalo sila about 4,000 men. We're not just talking about money. We're talking about lives.
natalo ho sila. At nung natalo ho sila, nagkaroon na tinatawag po nating demoralization, na demoralize ang Israel. Imagine mo yun hindi nila iniisip na napalayo sila sa Diyos. Ang naisip nila, kung ano yung nawala nila, imagine mo yun, ganun ho sila kalayo sa Diyos. Kaya nga kapag mananampalataya ka, instead na maisip mo yung relationship mo, naisip mo, ay, sayang yung kikitain ko, sayang naman yung makakausap ko, sayang naman yung plano ko. Hindi mo naiisip na, alam mo yun, mas higit pa doon na kayang ibigay ng Diyos kung siseryoso ka lang sa relationship mo sa Kanya. Now dito again, hindi nila nakita, kaya sabi sa verse 3, and when the people come into the camp, nag-meeting sila eh. Okay? So, they have a plan, and they want victory. But sadly, their plan, hindi included ang Diyos. So what happened? Natalo sila ngayon. So nag-meeting uli. Okay, round 2. Okay? Pero sa pag-meeting po nila, sabi dyan, and the elders, take note these are the elders. Sila yung mas nakakaalam. Experience-wise, dapat alam nila na mas nalapit sila sa Diyos. Ano po nangyari? Tingnan po natin. Okay? Wherefore had the Lord smitten us today before, ano sabi dyan? The Philistine. Alam niyo kung anong dating nito? Alam niyo kung anong dating? Parang sinisisi nila ang Lord. Bakit kaya hinayaan tayong matalo ni Lord? Imagine mo yun, ganun sila kalayo. Diba? Sabi dyan, diba? Wherefore had the Lord smitten us today? Wow! Ang lakas ng loob nila na questionin ang Diyos sa nangyari na hindi muna nila tinatanong, kamusta na ba yung relationship natin sa Panginoon? Yan ang problema ng mga mananampalataya, taking, alam yan, this context sa buhay po natin, dali natin sa panahon nga. Though, sabi ko nga, Israel and the church are two different people. Pero when it comes to relationship, it's the same. Okay? Hindi pwede na para bang sisisihin mo ang Panginoon sa pagkalugi mo, sa pagkawala ng trabaho mo, sa lahat ng bagay o pangit na bagay na nangyayari sa'yo, kung hindi mo muna tinatanong, kamusta na ba yung relationship mo sa Panginoon? Most of the time, ganito pa nga ginagawa natin eh. Alam ko naman, makasalanan ako eh. Diba? Alam mo na ng Diyos ang nasa puso ko. Ang dami nating alibay, ang dami po nating pasakalye, pero instead na humingi ka ng tawad sa Diyos, ang dami-dami mong dahilan. Lala ko tuloy yung kanta, paborito ni Jay. Ang dami-dami-daming dahilan, mapagtakpan lang ang kasalanan, ngunit alam ng Diyos ang iyong kalooban, kahit ang dami-dami-dami mong dahilan. Ang daming dahilan. Actually, when it comes to your relationship to God, kung talagang kilala mo siya, wala kang may dadahilan. Ang talino ng Diyos eh. Yan ang problema kapag napabayaan natin yung relationship natin sa Diyos as if hindi mo siya kilala. Kung talagang kilala nila ang Diyos, palagay mo patatalunin sila ng Diyos, hindi na gagawin ng Diyos yun. Ang problema, wala sa Diyos. Nasa kanila. But the question, ang lakas ng loob eh. Wherefore had the Lord submitted us today before the Philistines? Diba? Tapos, ganito pa, magpaplano uli sila. Okay? They want to drag God in their scheme. Ito pa nangyayari ngayon dyan eh. Diba? Kapag palpak ang buhay mo, kagaya na napag-aralan natin sa maraming beses na, pero na-tackle lang natin, the bribery about God. Kunwari, ibibigay mo sa Diyos yung kanyang hiningin, which is worship, which is hindi yan pwede mangyari kapag hindi ang kalooban ng Diyos ang nasusunod. So, same thing ang nangyari po dito. So, ano yung plano nila? Let us fetch the Ark of the Covenant. Wow, kapal ng mukha. Sagad-sagaran na to, boy. Hindi mo na nga kilala or kinikilala ang relationship mo sa Panginoon, heto ka ngayon, dadalhin mo yung nagre-represent ng presensya ng Diyos. Hindi mo na nga kasama ang Diyos tapos dadalhin mo pa yan.
Remember, when we talk about the Ark of the Covenant, it means the representation of God's presence. Kaya nga sa maraming panahon, kapag nauuna yung Ark of the Covenant, it means victory. Pero dito, dahil malayo sila sa Panginoon, wala yung presensya ng Diyos. It's merely an object. Walang kwenta. Bakit? Wala yung presensya ng Panginoon. Para sa buhay mananampalataya. Oo, makakatulong sa atin ang gawain ng Panginoon. Pero kapag wala ang relationship mo sa Panginoon, kahit anong ganda ng prayer meeting, kahit anong ganda ng worship service, walang kwenta to kasi malayo ka sa Diyos. Malayo ka sa Diyos. Ayan ang sabi dyan, let us fetch the Ark of the Covenant. It means the representation, okay, the presence of God. And then sabi that, out of Shiloh, that when it cometh to us. Bakit sila malayo sa Diyos? Hindi nakasentro sa Diyos. Nakasentro sa bagay, nakasentro sa gamit. Akala nila, yun tayo pag wala ka sa Lord, puro akala. Akala nila, ito yung magbibigay ng katagumpayan. Ulitin ko, hanggat hindi mo inaayos ang relationship mo sa Diyos, anumang pagsamba ang gawin mo, karumal-dumal lang yan sa harap ng Diyos. Hindi ka rin magtatagumpay. Pastor, magtatights ako, 50%. Walang kwenta yan, bro. Alam mo yan? Pastor, ililibre ko ng press t-shirt ang buong church. Wala pa rin kwenta yan, kapatid. Kapag hindi tama ang relationship mo sa Panginoon, no matter what you give, di ba? No matter what time you give to the Lord, walang kwenta Ano dapat gawin? Ayusin mo muna yung relationship mo sa Panginoon. Spoiler alert, ganyan ang nangyari kay King Saul. Akala niya masusulan niya ang Panginoon. Naalala yun nung sumuway siya? Tapos, ano ginawa niya? Nag-offer siya na hindi naman siya dapat. Akala siguro niya, ganun ang harap ng Diyos for him to have the victory. Nakakalungkot, mga kapatid, kagaya ng mananampalataya, okay, just like the church, if so happen na meron mang ganyan, hindi ho tayo magtatagumpay. Kagaya paulit-ulit ko illustration, para kang electric fan na naka number 3 ka nga, pero disconnected ka sa source of power. Na ano dapat po nating makita bago tayo magpatuloy? 3 bagay ang nais po nating makita dito. Number 1, okay, we need to remember, kapag hindi tama ang relationship natin sa Diyos, it will bring defeat without knowing it. That's point number 1. It will bring defeat without knowing it. Bakit without knowing it, Pastor? Dahil malayo ka sa Diyos, bobo ka. Paulit-ulit, pero talaga yun Mga kapatid, makinig ko kayo, please. Kahit madalas itong nababanggit, pero kung hindi mo isa sa buhay, isa ka sa mga taong ganito. You're a foolish person. Diba? Makasawa, lagi na sabi ang pastor. Yun. Ganun ang ginagawa ng kaaway. O huwag na natin sisihin ng kaaway. Ganon ang sitwasyon ng iyong puso, manhid ka na. Makapal na yung kalyo mo sa puso, makapal na yung bara ng tenga mo, kaya makapal na yung kasalanan, kaya hindi mo na naririnig ang tinig ng Panginoon. Sawa ka na, sabi ng Pampangan, pata na ka. Manhid ka na. Kapatid, again, if we want victory, fix your relationship to God. Diba? And again, hindi ka makakarating kahit saan You cannot bribe God. And if you do, okay, sige, gawin mo yan, pero wala, magsasayang ka lang ng lakas, panahon, resources. But at the end of the day, again, it will bring defeat without knowing it. Kaya itong mga taong ito, nagtataka sila. Imagine mo yun. Diba? Ano nangyari? Ba't tayo natalo? Being disconnected to God brings foolishness. Kaya kahit magplano sila, baliwala din.
And if we will advance the story, di ba? Ano po nangyari po dito? Tingnan natin sa verse 10. So, tinuloy pa rin yung kalokohan nila. Hindi nila ginawa yung bagay, mas advanced yun eh. Sa Psalms 51, verse 10, yung memory verse natin. Search me, O God. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Diba? Bakit ko sinasabi to? Kasi pinapaayos lagi ni King David yung puso niya. Diba? So ngayon mga kapatid, ano sabi sa verse 10? And the Philistines fought, and the Israel was smitten. Talo na naman. Malungkot ganito. And they fled every man into his own tent, and there was a very great, ano sabi yan? Slaughter. Wow. Massacre ang nangyari. For there fell of Israel, kanina 4,000 eh. Ngayon ilan? Grabe. Ilang doble yun? Hindi ako marunong sa math, pero ilang doble yun? Oh. 7 times. Imaginein mo yun. Kaya mga kapatid, kung nandito ka, maybe may pinapaayos sa Diyos kasi kapag nagtuloy ka, mas malaking kabiguan ang mararanasan mo kung di mo ayusin ang relationship mo sa Panginoon. May pinapaayos ang Diyos. Huwag ka na maging matalino sa sarili mong katalinuhan. Huwag ka na magmalaki, huwag ka na magyabang. Dahil kapag itinuloy mo yan, hindi ka magtatagumpay. Hindi ka magtatagumpay. Alam yung pinakamasakit dito, hindi lang yung natalo sila eh. Hindi nila alam bakit. That's the worst effect of sin. That's the worst. Hindi nila alam eh. They're very distorted. Ganyan ginagawa ng tao malayo sa Panginoon. The second thing we need to understand, kapag malayo tayo sa Panginoon, when we are disconnected, you will rely on anything or anyone other than God. You will rely on anything or anyone other than God. Dahil sabi ko nga kanina, you're so foolish, you're so stubborn. Kung hindi man siguro stubbornness yung kabila, foolishness. Stubbornness kasi, fix na yung utak mo eh. Foolishness naman, ala ka maisip, kaya kung kanino na lang lumalapit. Ano yun? Bunga ng pagiging malayo mo sa Diyos. Grabe no? Ulitin ko ha, dalawa lang yan. It's either stubbornness, tigas ang ulo mo eh. Okay lang, hindi ko kasama yung pamilya ko. Alam mo yun, kahit na ikaw ay, alam mo yan, you have the authority over your children, over your family. Pero dahil tigas ang ulo mo, hindi ka magtatagumpay. Tapos mag-pray ka kay Lord. Lord, sana magtagumpay ang business, sana magtagumpay ang pag-aaral. Kapatid, kahit anong ganda ng school mo, pag malayo ka sa Lord, tandaan mo to hindi magtatagumpay. Kasi ang pagtatagumpay na tinutukoy natin dito, hindi naman pagyaman eh. Don't get me wrong. Anyone can be rich in this world. Tamang technique lang. Pero the fullness of joy, the fullness of blessing can be found only to God. Ganun yung naranasan ni Joseph. Kaya ang description ni Joseph, ano sabi? Prosperous. Hindi dahil marami siyang pera. Alam mo bakit? Meron siyang Diyos. Itong mga taong ito, bakit sila natalo? Wala silang Diyos. Not because of stubbornness. They are so foolish. Di nila alam. Alam mo yon? Kung ano na pinaggagawa, baka meron pa nga hanggang ngayon sa inyo, Baptist na kayo, pero dahil hindi sinasagot yung panalangin ninyo, di ba? Hindi ko naman sinabi tumataya ng weteng, pero wag naman sana. Baka marami kayong, alam mo yan, pampaswerte. Hello? Baka meron ganon. Kapatid, kamusta na yung relationship natin sa Diyos? Are we truly living in accordance to God's will?
May mga pagkakataon kasi iniisip na, talagang ito ba, mga kapatid? Pero kung talagang susunod ka sa Panginoon, nang walang pag-aalinlangan, ang Diyos ang bahala sa iyo eh. Yung paborito ng lola ko, mararanasan niyo yun. Ano yung pastor? God will make a way. Na kung minsan hindi mo naiintindihan, pero dahil sinabi ng Lord, anak, steady ka lang, ako bahala sa'yo, magtatagumpay ka. Many, many times, sa kasaysayan ng Israel, if you're going to study their life, the victory, the greatest victory that they have, alam niyo kung kailan? Nagtiwala sila sa Diyos, tapos wala silang ginawa. Sa totoo lang. Basta dahil alam mo, lumapit sila kay Lord, nagpakababa, nag-rely lang sila sa Panginoon. Sabi Lord, steady lang kayo. I will fight this fight for you. Wala silang ginawa. And yet, nananalo sila. They didn't lift a sword or any, alam mo yan, weapon at all. Bakit? Kasi ang Diyos ang kasama nila. Bastusin mo na lahat, wag lang ang may Diyos. Kasi delikado. Pero pag wala kang Diyos, wala na. Kahit na anong gawin mo, kahit sinong lapitan mo, kahit anong pinagkakatiwalaan mo, ang lahat ng yan ay baliwala kung malayo ka sa Diyos. Ha? Kristiyano ka, kakapit ka kung kani-kanino, kung saan-saan para lamang sumaya. Diba? Facebook, TikTok, o di ka hinahanap mo yung importance mo sa mga bagay na yun. Baka naman hanggang ngayon, nag-post ka lang, tapos elamig like, ano na kalungkot? Ay, I'm sad. Wala nag-like. Ano daw yung kaligayahan mo, friend? Anyari? Akala ko ba ang kaligayahan natin na kay Kristo? Ligaya ng buhay, kung kilala mo si Kristo. Tapos hindi nag-like, malungkot ka ngayon, besh. Ba't ganun? Huwag ganun. May ganun ba rito? Diba, nagluto ka ng sinigang, pinost mo, 3 lang yung nag-like. Pakiramdam mo, talong-talong, ay, mga tipong ganun. May nagluluto ba ritong sinigang, ipopost din nyo para lamang, alam mo yun? Mga kapatid, bakit ganun? If we truly rely on the goodness of God, and at the same time, we always acknowledge Him, and making an effort to know more about Him, walang dahilan para maging malungkot ang Kristiyano eh. Yeah, kasi ang Kristiyano, kaligayahan niya, wala sa sitwasyon, nasa Panginoon. Kaya kahit walang pera, nakakangiti yan. Kahit walang pamasaya, pumupunta ng prayer meeting kung papaano, hindi ko alam. Pero one time, magte-testimony na lang yan, Pastor, sa totoo lang, wala akong pamasahe, pero dahil talagang gusto kong pumunta ng prayer meeting, nanampalataya ako sa Panginoon, sumakay ako ng jeep. Nanalangin ako kay Lord, Lord, ayoko naman po na mag 1, 2, 3. Gumawa po kayo ng paraan. Maya-maya, merong sumakay, kakilala niya. Tapos, alam mo yun, nagbatian. Ako mang bubunot ako, Lord, para kunwari magbabayad. Inunahan niya ako, Lord. Alam mo yun? Mukha lang ako may pera, Lord, pero pinamasahe niya ako. Nagigets po ninyo? Sino nakakaranas nun? Yung taong may pananampalataya. Pero kung tinamad ka, ang dami mong dahilan, hindi na ako prayer meeting, wala akong pamasahe. Nagigets po ninyo? Mga kapatid, it is so sad to the lives of many believers if they don't apply their faith into action. Itong mga taong ito, they become foolish. Naging mangmang sila kasi nga, umasa sila sa sarili nilang lakas. Umasa sila sa sarili nilang talino to the point na napakalayo na nila sa Diyos, naging mangmang po sila. Stubbornness, foolishness. Alin tayo sa dalawa? And if that is your situation this afternoon, God is calling you this moment, itong oras na ito, itong pagkakataon na ito, para isuko mo yan sa Kanya. Amen? Pangatlo, at dito tayo magwawakas. Okay? So kanina, sabi natin,
Kapag disconnected tayo sa Panginoon, normally you are candidate for what? For defeat. So it will bring defeat without knowing it. Pangalawa, you will rely on anything or anyone other than God. And number 3, at kinakailangan po natin itong makita, number 1, it will bring defeat without knowing it. Ulitin ko po. Tama? Pangalawa, you will rely on anything and anyone other than God. And you will have, number 3, you will have a false sense of victory that cannot be true at all. Makakaranas ka kunwari ng katagumpayan, pero hindi naman totoo. Marami sa mga mananampalataya, dahil hindi nila kilala ang Diyos, hindi nila nakikilala kung ano yung mga bagay na totoo. Kapag hindi mo nakikilala yung mga bagay na totoo, it will give you a false security, a false assurance na akala mo nasa Diyos ka, pero malayo ka. Tingnan nun natin. Noon narinig, okay, yung plano, verse 5, and when the ark of the covenant of the Lord came into the camp, all Israel shouted with a great shout. Karoon ng parang praise and worship. They were so happy. Okay? And then, ang sabi dyan, so that the earth rang again. So, akala nila tagumpay. Akala nila, because of the thing that is there, akala nila, it equivalents to the presence of God. Okay? Pero dahil malayo sila sa Diyos, it is just merely an object. Nothing more, nothing less. But the very presence of God is not there. Bakit? Malayo sila sa Diyos eh. Okay? And when the Philistines heard the noise of the shout, they said, what meaneth the noise of this great shout? Kahit kalaban, alam nila eh. Diba? Alam nila na kapag, alam mo yun, the Ark of the Covenant is there, lalo na kung tama yung relasyon ng Israel, tapos na, ala na, talo na, may nanalo na, Israel na. Kaso nga lang, hindi alam ng Philistines, malayo sila sa Diyos. Yung dala-dala nila, yung pinapahalagaan nila, walang kwenta. It gives them a false, what? Assurance. Mga kapatid, marami siguro sa inyo, nagtataka, wag naman sana, okay? Kasi pag malayo kasi sa Panginoon, nagkakaroon lagi ng comparison. Pero kapag Kristiyano ka, you are secured. Your focus, kanino? Nasa Panginoon. Pero pag malayo ka sa Diyos, you always compare yourself. So magtataka ka ngayon, bakit ganon? Si kapatid na ganito pinagpapala, kasama ko lang naman nagpe-prayer meeting. Alam nyo kasi mga kapatid, alam ng Diyos kung ano yung nasa puso ninyo. Hindi porke na ginagawa ng iba mong kapatid, which is dapat di mo nga ginagawa nagko-compare ng buhay na may buhay eh. Because the moment you compare your lives, that's the time na magkakaroon ka ng maraming insecurities. Na maraming false securities sa buhay mo. Hindi mo dapat i-compare ang sarili mo. Tandaan nyo po hindi nyo kailanman dapat i-compare ang sarili nyo sa ibang mananampalataya. May mga kanya-kanyang pagtawag, pangungusap ang Diyos po sa atin. Kaya nga madalas, ang hirap maging masaya sa kapwa mo kapatid, kasi imbis na, alam mo yon, magala ka sa pagpapala na meron siya, ang meron sa'yo inggit. O kung hindi man siguro inggit, merong somehow may bitterness. Na yun na nga, bakit siya pinagpapala, bakit ako hindi? Kasi nga, uulitin ko po sa inyo, kapag hindi tama ang relasyon mo sa Diyos, hindi sa Diyos ang atensyon mo, nasa ibang tao o nasa ibang bagay. Ganun po yun. And if we are disconnected, everything is distorted. When everything is disconnected, everything is distorted. Hindi maganda. Hindi maganda. Kaya, alam mo yun,
natutuwa sila eh. Alam mo yun, parang, yay, kasama natin ang Diyos. Duh. Wala ang Diyos dyan, boy. Cabinet lang yung bit-bit nyo. Kasi yung Ark of the Covenant, lalagyan lang naman talaga. O sige nga, ano yung laman ng Ark of the Covenant? 3 yun, kasi naging 2 na lang. Mana, tungkod ni Aaron, and tablets containing the 10 commandments. Naging 2 kasi naagnas na yung tungkod ni Aaron na nagbad. Yung mana kasi wala na nga when they entered the promised land. Yung tungkod, gano'n lang, nire-renew na lang. But then anyhow, again, yung Ark of the Covenant, lalagyan lang yun. Tapos, lalagyan yung sa loob, tapos yung nakapatong, meron 2 cherubim. Tama? Na yung wings nila naka-spread out. Magkasalubong. Na the moment na pinatakan yung takip, yung pinakamahalagang parte, yung takip, kasi it represents Christ. Because between the holy God and the sins of man, yun eh. Yung 10 Commandments, nagre-represent yung nakatigasan ng ulo, yung binasag ni Moses. Yung mana, ganun din yung katigasan ng ulo na. Yung alam mo, nasa wilderness sila, papatay na katanin yung Ginoo, alam pa mga kini, makanyan. Tapos bigyan sila ng mana. And then ganun din yung tungkod ni Aaron. Naalala nyo? Yung pinagtutuklaw sila na ahas. Naalala nyo yun? Between that, mahalaga yung takip. Kasi it represent Christ. The moment na tuluan yun ng dugo, nagliliwanag na doon, tinatawag natin Shekinah glory. At kapag nagliwanag yon at makasalanan yung high priest, mamamatay yung high priest kasi nandoon ng Diyos. Nagigets niyo? So dito mga kapatid, dahil malayo sila sa Panginoon, no matter what you do on that ark, wala ang Diyos. Sabi ko nga, wala yun. Cabinet lang ang labas nun. Ganun din sa paglilingkod ng mananampalataya. Kaya, disconnected ka sa Panginoon, everything is distorted, your plans, even your own future, alam mo yun? Kaya nga tumitingin ka kanina instead sa Diyos eh. Kaya nga it's a great reminder to all of us na ayusin po dapat natin mga kapatid. Kasi the moment we fix our relationship to God, everything will become clear. Kaya nga representation lagi ng Diyos, ano siya? Liwanag. Sapagkat sa liwanag, doon mo makikita yung mga bagay na hindi maganda. Sa liwanag, doon ka nakakalakad ng maayos. Tama? Try nyo maglakad sa dilim. As in total darkness. Diba? Bukod sa nakakatakot, delikado kasi di mo alam yung lalakaran mo, baka mamaya matisod ka, ikamatay mo pa. But when you are walking in the light, just like, alam mo yan, sinasabi ni Apostle James in 1 John, ang ganda ng relationship nun eh. Diba? If we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another. Mga kapatid, ang ating paglakad ay napakalaga kung tama ang relationship natin sa ating Panginoon. We need to focus on that because if we do not, again, walang mangyayari sa buhay po natin. Kagaya ng Israel, alam mo yan, hindi naging maayos. Alam nyo kailan lang naging maayos to? Tingnan natin ha. Ang sabi kasi dito, verse 3, doon sa may bandang hulihan, yung kinukuha nila Ark of the Covenant, ano sabi dyan? Let us fetch the Ark of the Covenant of the Lord out of Shiloh, that when it, okay? Kasi malayo sila sa Panginoon eh. Pag malayo ka sa Lord, kung kanino ka nakatingin, kung ano-ano yung nakikita mo. Pero nung naayos na yung relationship nila sa Panginoon, nagbago tong statement na to. Tignan po natin in chapter 7, verse 8. Ano ginawa nila? Nagpakababa sila sa Lord. Okay? And then, nung aatakin na sila uli ng Philistines, anong nangyari po dyan? Verse 8. And the children of Israel said unto Samuel, cease not to cry unto the Lord, our God. Meron ng our God. Okay? For us, that He, ang ganda ng statement na yon. Kanina, that it
may save us. Ngayon, that kinilala nila yung Diyos. Bakit? Nakasentro na yung paningin nila sa Diyos. Yung pala yun. Yan ang sabi dyan, no? That He will save us out of the hand of Philistines. Kung pagdidikitin nyo itong dalawang verse na ito, makikita nyo yung difference. Again, pag malayo ka sa Panginoon, nakatingin ka sa bagay o sa tao. Bakit? Indikasyon na distorted ang isip mo. You are foolish enough. You don't realize what's the problem. Bukod sa you don't realize what's your problem, hindi mo alam. Hindi mo kinikilala. Pero kapag nagpakababa ka at kinilala mo ang Diyos, bibigyan ka niya ng katagumpayan. Mga kapatid, ulitin ko. Walang tao na nagplano na matalo. Wala. Wala. Siguro kung di mo manalo, at least kahit paano, huwag ka lang matalo. Pero ang buhay mo natin, mga kapatid, ay magiging tagumpay lang o magiging panalo lang the moment na nag-focus tayo sa Panginoon. It will give you a clear vision kung saan ka papunta. Ano yung gagawin mo? Bakit? I-guide ka ng Diyos. Because the moment na maayos yung relasyon mo sa Panginoon, sasamahan ka ng Diyos. Gagabayan ka ng Diyos. Poprotektahan ka ng Diyos. Ipoprovide ng Diyos ang pangangailangan mo. At higit sa lahat, meron kang talino. Matalino ang tao na kasama niya ang Diyos. Amen? Tayo po lahat ay tumayo. Tayo po'y manalangin. Tayo po'y manalangin. Muli, Ama, kami po'y nagpapasalamat ngayong hapong ito. Panginoon, tunay po na napakabait po ninyo. Napakabuti po ninyo, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang karapat-dapat sambahin, karapat-dapat pupurihan. Panginoon, hiningi po namin ngayong oras na ito na patuloy po namin siyasatin ang aming mga sarili. Habang lahat ng huli na kayo ko at lahat mga mamatay na kapikit. Just like King David, lagi pinapasiyasat niyo yung puso niyo. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit. Search me, O God, and know my heart. Try me. Know me, test my thoughts, and see if there's any wicked way, and lead me to the way everlasting. Ganun yung panalangin ni King David. Just like the prayer of David, pwede rin ito maging panalangin po ninyo. Kamusta na ang pamilya mo? Kamusta na yung business mo? Kapatid, kung gusto yung magtagumpay ang mga mahalagang bagay na ito sa buhay mo, wala kang dapat gawin kundi kumonekta sa Diyos. Isentro mo yung attention